siya, Rick. Wala po na nag-break pa. Nagpagyawang-gyawang habang umuusok ang 10-wheeler na yan sa isang highway sa Davao City. Nang mapunta sa kabilang lane, tuluyan itong sumalpok sa gilid ng daan at tumama sa isang poste. Natumba ito pati ang isa pang poste na bumagsak naman sa isang sasakyan. Bahagyang sugatan ang driver nito. Batay sa investigasyon, nawalan daw ng kontrol ang truck driver na hindi naman nasaktan. Hawak na siya ng pulisya at posibleng maharap sa reklamo. Hulikam ang rambulan ng dalawang grupo ng malalaking pawang mga menor de edad sa Santa Mesa, Maynila. Gulpi ang inabot ng isang grupo. Posible rin daw na isa itong kaso ng gang war. Nakatutok si Jomera Presto. Kuha ang video na to sa Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa, Maynila nitong Biyernes ng madaling araw. Makikita ang lalaking nakaputing hoodie na biglang nadapa sa kalsada habang hinahabol ng dalawang lalaki. Maya-maya, muling nadapa ang lalaki kaya naabutan na siya ng dalawa. Sinubukan pa niyang tumakas pero nahablot ng isa sa mga lalaki ang kanyang damit. Dalawa pang lalaki ang dumating. Dito na siya pinagtulungang gulpihin ng mga ito. Hindi na nakapalag ang lalaki at tuluyan na siyang bumulagta sa kalsada. Bago ang pambubugbog, makikita pa ang biktima na may kasamang 4 na lalaki habang naglalakad. Maya-maya, isang lalaki na galing sa kabilang kalsada ang sumugod at pinagsusuntok ang kasama ng biktima hanggang sa nagtakbuhan na ang grupo ng biktima. Ayon sa barangay, pawang mga menor de edad ang sangkot sa gulo na hinihinala nilang gang war. Halos kakilala nila yung mga nambugbog sa kanila. Parang inabangan, hinabol sila, tapos parang nagkanya-kanya na. Halos naiwan na siya. Hindi na siya binalikan ng mga kasama niya. Matapos ang pambubugbog, nakatakbo naman ang biktima. Nakita siya doon sa may gitna ng NLEX na ginagawa. Marami siyang tama, lalo na sa muka. Sa may mata, sa bibig, putok yung bibig niya. Tapos yung paa niya halos hindi siya makalakad dahil maraming sugat, galos. Base sa salaysay ng biktima sa barangay, pawang mga nakainom sila ng kanyang mga kasama, may dala rin daw siyang patalim noon pero naagaw ito ng mga sospek. Sinusubukan pa namin siyang mahinga ng pahayag. Nagpaalala naman ang barangay na may curfew silang pinatutupad sa lugar. Iniimbestigahan ng Manila Police District ang insidente para mahuli ang mga sospek. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Mahigit 100 bahay ang natupok sa Mandaue, Cebu at isang residente roon ang nagsikip ang dibdib at kalaunay nasawi. Sa Laguna may nasunog na mga bodega kabilang ang isang para sa mga parcel. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pasado hating gabi, sumiklab ang sunog na ito sa hilera ng mga warehouse sa barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. May nasunog ding 4 na bahay na gawa sa kahoy at light materials. Batay sa investigasyon, may highly flammable materials sa loob ng mga nasunog na gusali, gaya ng motor oil, kahoy, pati mga parcel. 13 warehouse ang nasa loob, pero hindi man sila lahat nasunog. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog hanggang idiniklarang under control pasado alas 8 ng umaga. Dumayo pa ang ilang fire volunteer galing sa Metro Manila. Walang naiulat na nasawi o sugatan sa insidente. Sa tansya ng BFP, nasa mahigit kalahating bilyong piso ang halaga ng mga natupok. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Matinding sunog din ang sumiklab sa residential area sa magkatabing barangay ng Upaw at Look sa Mandaue City sa Cebu. Natupok ang aabot sa 100 bahay sa dalawang magkatabing barangay. Made of light materials, tapos ang lit lang ng mga kalsada kasi parang pang ano lang siya, pang tao, and ang malakas din ang hangin nung kahapon kaya mabilis ang pagkalat ng sunog. Isang babaeng edad 62 ang naospital nang sumikip ang dibdib. Pumanaw siya kaninang umaga dahil sa atake sa puso ayon sa otoridad. Batay sa investigasyon ng BFP Mandaue City, nagsimula ang sunog sa isang bahay kung saan may batang edad 10 na naiwang mag-isa at nagsasaing ng bigas sa butane stove. Sumisilong muna sa mga gym ng dalawang barangay ang mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Hinaras at hinarang ng mga barko ng China ang mga barko ng BFAR na nagsasagawa ng pag-aaral sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Panghihimasok daw ito ayon sa China. Pero sagot ng Pilipinas, iligal ang kanilang ginawa.
Nakatutok si Jonathan Andal. Ang helicopter na ito ng People's Liberation Army Navy ng China, malapit ang pinaibabawan ang rubber boat na sakay ang mga tauhan ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pupunta ang bangka sa Sandy Cay 2 and 3 para sa Marine Scientific Survey at para kumuha ng sample ng buhangin para pag-aralan. Sabi ng Philippine Coast Guard, panghaharas ito. Napakadelikado raw ng propeller wash o yung hanging binubuga ng helicopter para manatiling nakalutang. Yung impact nito sa bangka, there is a very high possibility na tumaob yung rubber boat. Pati barko ng China Coast Guard tila gusto raw banggain ang vessel ng BFAR. Buti na lang at nakaiwas ito. Nakalapit sa Sandy Cay 3 ang rubber boat ng BFAR pero hinarang sila roon ng speedboat ng China Coast Guard at hindi pinayagang makababa. Wala namang nasaktan pero napuwersa ang PCG at BFAR na suspindihin muna ang plano nilang pagkolekta ng buhangin. We have to deal with them professionally. We should not be instigated, and this kind of bullying should not be result to an escalatory response on the part of the Philippine government. Nangyari ito kahapon ng umaga, 5 nautical miles o halos 10 kilometers mula sa Pag-asa Island. Depensa naman ng China Coast Guard, wala raw permiso mula sa gobyerno ng China. Ang anilay panghihimasok doon ng Pilipinas, pati na ang anilay iligal na tangkang pagtuntong at pagkolekta ng buhangin doon. Itinaboy raw nila ang mga barko ng Pilipinas alinsunod sa kanilang batas dahil may soberanya raw ang China roon. Patuloy raw ay patutupad ng China ang batas at pagprotekta sa kanilang karapatan sa karagatang nasasaklawan daw nila. China is blatantly violating international law. That China does not care about UNCLOS and they are disrespecting our sovereign rights. Dahil sa bagong insidente, sabi ng DFA o Department of Foreign Affairs, maghahain ulit ang Pilipinas ng diplomatic protest. It's not just a matter of telling China don't do it, but always asserting our sovereign rights. Kahapon naman, tagumpay na nakadikit ang MV Lapu-Lapu sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para sa resupply mission at pagpapalit ng mga nakadestinong sundalo roon. Sabi ng China dahil yan sa pagbigay nila ng permiso sa Pilipinas. Pero ayon sa PCG at DFA, hindi humihingi ng permiso ang Pilipinas sa China. We're not asking the permission of China when we inform them of this. We tell them this way, under international, we will do this, and we expect that you will not cause trouble. Ito na ang ika-5 resupply mission sa Ayungin Shoal matapos magkasundo ang Pilipinas at China sa kung paano ito gagawin ng hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan at miskalkulasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sadyang masaya at naging makulay ang kasadyahan sa Kabanwahanan na bahagi ng pagdiriwang ng Dinagyang Festival 2025. Kanya-kanya pong paandal sa performance ang mga kalahok na tribo. At mula sa Iloilo City, nakatutok live si John Sala ng GMA Regional TV. John? Pia Halavira Viva kay Senyor Santo Niño. Siyam na mga tribo nakalahok sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa Dinagyang Festival 2025 ang nagpakitang gila sa kanilang mga world-class performances. Mula simula hanggang sa pagtatapos, napawawa mga turista at manunood sa engranding performances ng mga tribo nakalahok sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2025. Kitang-kita sa performances ng siyam na mga tribong kalahok ang makasaysayan at makulay na kultura ng Iloilo Province. Ipinakita rin ng mga tribo ang iba't ibang mga pagkain, produkto at iba pang ipinagmamalaki ng bawat lugar. Sa lahat ng nanonood ngayon, sana next year pumunta kayo dito at ma-experience nyo yung at makita nyo yung yung magandang tribes. Ang performances sumisimbolo sa kultura at ang diwa ng mga festival ng mga bayan sa probinsya. Sa lahat-lahat po na hindi pa po nakapag-experience na manood ng kasadyahan, I'm inviting everyone, to those who haven't experienced kasi po napakasaya and every performance po ng mga tribe is very amazing.
Ang kasadyahan sa Kabanwahanan ay isa sa mga highlight events ng Dinagyang Festival 2025. Bukas gaganapin ang Dinagyang Tribes Competition. Lalahukan naman ng 8 tribo na kumakatawan sa ilang paaralan at distrito sa lungsod ng Iloilo. Pia, kitang-kita sa reaksyon ng mga manonood, lalo na ng mga turista na manghang-mangha sila sa ganda ng performances ng mga tribo. Kasi nga parang nag-joyride talaga tayo sa buong probinsya ng Iloilo dahil nga sa mga makukulay at world-class performances ng mga tribo sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Yan ang latest dito sa Iloilo City. Balik sa inyo dyan, Pia. Diva at madamo nga salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Naaresto ng mga pulis ang 2 lalaking sangkot sa serya ng holdapan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kumpiskado rin mula sa kanila ang ilang baril. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Kuha ang video na yan sa loob ng isang bakery sa Quezon City noong January 12. Mabilis na natangay ng mga sospek ang bag at mga cellphone ng ilang customer sa loob. Makalipas ang ilang araw, nakita muli ang mga sospek sa CCTV naman sa may Intramuros, Manila. Sabi ng pulisya, katatapos lang daw mang hold up noon ng mga sospek. Unang-una dito sa nangyari noong Sabado na kung saan hold up nila yung isang Hapones at nakakuha ito ng 2 lapad. Bago ang insidente na yan, napadaan pa sa checkpoint na sakop ng Barbosa Police Station ang mga sospek. Pero nakatakbo po sila. Dahil nakatakas, nakapang-hold up ulit ang grupo sa bahagi naman ng Vasquez Street sa Malate. Natangay nila sa biktima ang isang cellphone. Agad nagsumbong ang biktima kaya nagkasana ng hot pursuit operation laban sa grupo. Natunto ng 2 sa bahagi ng Arroceros, Manila. Ang isa, nakasuot pa ng uniforme ng ride-hailing app para mag-disguise. Nakuha sa kanila ang 2 baril at isang motorsiklo. Napakarami palang mga insidente na kung saan sila yung suspect sa mga holdapang ito nangyari sa buong kamay nila. Napagalaman din ng pulisya na kalalaya lang nitong Lunes ng isa sa mga sospek matapos makapagpiyansa ng 200,000 pesos para sa kasong pagnanakaw. Labas-pasok din umano sa kulungan ng mga sospek. Dahil dito, naniniwala ang mga otoridad na may financer at malaking grupo na kinasasangkutan ng mga sospek. Bali, hindi po kami riding tandem, sir. Hinawala po kami sa bahay. Malabo na raw makapagpiyansa agad ang mga sospek dahil sasampahan sila ng reklamong paglabag sa gun ban sa ilalim ng Omnibus Election Code. Bukod pa dito ang mga isasampang robbery at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nagtipon-tipon ang mga grupong nais na raw umusad ang mahakbang para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagsama-sama ang iba't ibang grupo sa Plaza Roma sa Maynila para ipanawagan ng pag-usad ng impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Sinimulan ito sa isang misa kung saan ginunita ang kaarawan ni dating Pangulong Cory Aquino ngayong araw. Kung gusto natin, patalsikin ang sino mang patalsikin. Pero tandaan sana natin, may nagsabi nga sa akin, pag tinuro mo ganyan, ikaw ay may sala, 3 nakaturo sa iyo at ikaw rin. Sabi. Kaya po, hamon nito sa atin lahat. Yung pagbabago sanang pinasimulan ni Cory Aquino, pagpatuloy naman nating lahat. Naroon din ang ilang kabilang sa mga lumagda sa una, ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa bise. Nananawagan kami sa Kongreso na ituloy na itong aming sinulong na complaint. Tayong mga mamamayan, ginawa na natin yung papel natin. Sa Kongreso naman, kayo naman yung gumawa ng trabaho nyo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Vice President Sara Duterte at ang liderato ng Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ginunita ang kabayanihan at sakripisyo ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force o SAF 44 na nasawi sa enkwentro sa Mamasapan ng Maguindanao 1 dekada na ang nakalilipas. Isinagawa ang Day of National Remembrance sa PNP Academy sa Silang, Cavite na dinaluhan ni Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Romel Marbil. Naroon din ang mga nauilang kaanak ng SAF 44. Mayroon din commemoration program sa Balanga City sa Bataan
at isang misa sa Baguio City. Taon-taong inaalala ang kabayanihan ng SAF 44 na nasawi sa gitna ng paghuli sa master bomb maker at international terrorist na si Marwan. Sa isang kalsada sa Zambales, halos wala raw makita ang mga motorista dahil sa kapal ng alikabok. Ba't kaya nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Sa viral video na pinost nito ni Mark Anthony, akalain mo raw sila ay mag-road trip sa Baguio dahil sa kapal ng mistulang fog na bumabalot sa kalsada. Grabe lang makita. Zero visibility talaga. Pero hindi raw yun ang kanilang destinasyon. Ang daan kasing binabaybay nila, highway sa San Narciso, Zambales. At ang bumabalot sa kalsada, hindi raw fog kundi alikabok. Ay, grabe yung alikabok. Zero visibility lang talaga. Yung mga sasakyan, nag-iilaw na lahat para ma-warning na merong kasalubong. Dahil sa kapal ng alikabok, pahirapan daw ang pagmamaneho. Yung mga nahirapan, yung mga naka-single talaga na motor, mga naka-tricycle, ayan, mga nagbabike. Mabuti na lang daw sa kabila nito. Nakarating naman kami sa San Felipe for surf on time naman. Pero bakit nga ba nababalot ng makapal na alikabok ang highway sa San Narciso? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa makapal na alikabok na bumabalot sa highway ng San Narciso, hindi sandstorm kundi dust storm. Ang sandstorm kasi nangyayari yan dun sa disyerto. Zambales is not a desert area. Kumpara sa sandstorm, mas maliliit na particles sa tinatangay na malalakas na hangin tuwing may dust storm. Ano bang characteristic ng dust? Whether humid ang area, and then malakas ang hangin. Ang alikabok naman na bumabalot sa San Narciso, galing daw sa Lahar malapit sa Makulkul Bridge. Naalala ko is mga month na ganito talagang maalikabok dahil sa dry na yung lahar. Paalala naman ng eksperto, sakaling may dust storm, iwasan muna ang lumabas ng bahay. Masama sa health kasi yung dust is composed of mga fine particles. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.